Hello guys! Welcome po sa Market Pulse with Kuya John. At tingnan po natin ang mga balitang nakalap natin ngayong June 10, 2026, Wednesday. Ayan, ito ang ating mga nakalap na balita. Nito mga nakaraang araw, isa-summarize po natin. So on the bad news, nagkaroon po ng earthquake. So sorry to hear sa mga kababayan natin na naapektuhan. No? Ayan. And in the past, typically pag ganito pong may sakuna na ganito, ay bumabagsak po sobra-sobra ang stock market. Pero dahil depressed na po ang ating stock market, hindi na po siya masyadong bumaba pa. On the good news, medyo gumaganda ang pangyayari sa Middle East. Nagkakaroon ng de-escalation kaya nagiging stable po ang presyo ng gasolina. No? Kung mapapansin po natin, in the world market, nasa $85 per barrel. Dito naman sa Pilipinas, pag magpapakarga tayo, napapansin po natin ilang weeks na pong stable na around 80 pesos ang gasoline at diesel. So tapos na po yung mga 130, 160. So that is very very good news. Kasi ibig sabihin po nun, pati po yung inflation ay maaaring medyo umayos-ayos ng konti. Ang May inflation po, May 2026 inflation ay nasa 6.8% po no ang pumasok na data. So kapag ganito po, asahan po natin mataas po ito kasi ang target po ng mga central bank is 2 to 3% na inflation lang. So I think no, in my own opinion po ay hindi na po ito question kung magtataas ang BSP o hindi. It's a matter of how much. Kung 25 basis points or 50 basis points. Yun na lang po ang inaabangan. So ano po ibig sabihin po nito? Kung kayo po ay may extra na cash, since pataas po ang interest rate, baka it's better na cash pa rin po tayo sa ngayon. Huwag po muna tayong bumili, lalo-lalo po ng mga REITs or mga dividend stocks. Medyo observe po muna tayo. This is not an advice, no? Ito po ay opinion ko lang po naman. Okay, no? The peso hit an intraday low of 61.735. Kung mapapansin po natin, ilang weeks na pong pahina ang peso. Dati 58 ang palitan against sa dollar, ngayon 61, almost 62 na po. At pag ganito po ang pangyayari, lalo pong bumabagsak ang stock market kasi po nababawasan po ang participation ng mga foreigners dahil po sa tinatawag na currency risk. Ibig pong sabihin, para po bumili sila ng stock sa Pilipinas, bibili po sila ng peso at kahit na po kumita sila, kahit na po positive sila sa peso, kung kinonvert nila pabalik sa dollar, maaaring malugi pa rin po sila. So typically, kapag ganito, napahina ng pahina ang peso, ay nagpapahinga po muna ang mga foreigners. So nababawasan ang volume or nag-exit po sila or malamang po mas madalas ay mas ayun, nababawasan ng participation po nila. Pero on the positive note, dahil po ang BSP ay magtataas ng interest rate, typically po, nag-i-strengthen po ang currency. So hopefully, pag nagtaas po ang BSP, 25 or 50 basis points, baka po bumalik sa 60 pesos ang palitan ng dollar, ng peso against the dollar, or sana even lower. Ano ibig sabihin nun sa stock market? Ang hirap din pong sabihin kung anong mangyayari kasi ayun nga po, no? Talagang gano'n na stock market, mahirap pong mag-decide, no? Kaya nga po, do your own research, no? Ayan. Pero ako sinasabi ko lang ng po kung anong typically ang nangyayari based on my past observation. What's moving the market? Medyo kahit na po tumaas ang stock market ng 1%, ay parang mahina-hina pa rin po talaga. Mataas pa rin ang decliner versus gainers. At sabi nga ni DBS Bank ay ang Philippine stocks po ang pinakamahina, isa sa pinakamahina sa buong Asia. 10 times earnings lang po ang valuation po natin. Ibig pong sabihin, napaka-pessimistic po ng mga investor na nag-i-invest sa Pilipinas. Bigyan ko lang po kayo ng konting bird's eye view. Ang normal na market sa Philippine stock market, no, hindi po bullish, hindi rin po depressed,
typically nagre-range po ang PE ratio po natin between 14 and 17. Kapag medyo bullish, tumataas po yan. Maaaring umabot ng 20 or above 20. At kapag medyo no, depressed no, ang ating stock market, bumababa po siya below 14 po. Pero at 10 times earnings and below, ay talagang mahinang-mahina po ang confidence. Pero of course, there are two sides sa story. Dahil po 10 times earnings lang po no, ng PE ratio ng ating market, ibig po sabihin maraming mura at mataas ang dividend yield. At sa mga bargain hunters, lalo-lalo na gusto ma-lock in na mataas na dividend yield, maganda po yung ganitong mga opportunity na mura po ang stock. Pero ang billing ko lang po, this is not an advice. This is just an opinion. Kung mamimili po kayo ng dividend stocks, make sure na diversified po kayo. Dahil po mura, dahil sa sobrang mura ng mga stocks, nagdi-delist na po ang mga company. Umaalis, binabarat. So maaaring hindi rin po kayo kumita ng malaki, maaaring hindi niyo na po abutan no? Yung time na mag-bull market na po tayo na talagang magdodoble yung presyo ng mga stocks na nabili natin. Baka hindi na po dumating doon dahil sinasamantala at nagdi-delist po. Marami pong nagdi-delist kung papansinin po natin. Yun po yung danger po nun. Kaya po kung mag-dividend investing po tayo, make sure na ikakalat po natin ang pera natin. Magda-diversify po tayo. No? Kasi yung delisting na risk, no, ang taas po nun. No? Lalo-lalo na po sa mga ganitong pangyayari. Okay? Stocks and companies to watch. PLDT Vitro Data Center. Okay. So medyo kakaiba po ito. Data center po ito. In my opinion, no, ito hindi ko pa po naaral, pero in my opinion, maganda po na pag-aralan po natin ito kasi baka may upside po ito na hindi natin nakikita, lalo-lalo na po na may AI angle. No? So ako, recommendation ko po, aralin po natin. Hindi po bilhin, aralin po natin itong Vitro Data Center kung maganda po ito. Okay, si Siri It daw po, kakaroon ng solar asset acquisition, mukhang magandang balita po ito. Kasi for how many years, no, since na-list sila, medyo flat, no? In my opinion, flat. Hindi katulad nila A-REIT at RCR, tumataas ang kanilang dividends, no, na pinamimigay every year, no? Pero si C-REIT ay medyo flat po siya. Hopefully, itong mga acquisitions na to, sana mag-improve po ang kanilang dividends para medyo gumanda-ganda din po. SMC, kakaroon ng airport. Okay? So para po sa akin, iwas po ako sa SMC kasi in my opinion, lagi po akong bearish sa SMC kasi for me, ang binubuhay lang po talaga nito ay mga lenders po nila sa sobrang dami pong liabilities. Okay? So tingnan pa po natin ang mga balita and let's skip na lang po yung mga iba po, no? Okay. Yan. Tingnan nga natin. Earthquake. Ascent. Okay. Yun na po, watch. So, ang mga kailangan pong abangan po no, ng mga tao po talaga, pinaka-importante po talaga sa lahat, yung meeting on June 18, kung gaano po kataas, no? Kung gaano kataas ang itataas ng interest rates po no sa Pilipinas, no? So, ang sa akin lang po no, para kang tumatawid ng ilog eh, no? Huwag ka pong mag-go against. Huwag kang mag-go against the current, no? Parang tumatawid ng ilog. Kapag opposite yung direction mo, mahihirapan ka. Pwede kang anurin, no? Maganda yung same kayo ng direction ng tubig, no? So, usually magandang pumasok po talaga sa mga stocks, no? Bumili ng stocks kapag ang direction ng BSP ay pababa. Binabawasan na nila ang interest rate, hindi yung pa-increase, no? Kaya dito po mas maganda po talaga in my humble opinion, in my opinion lang po, hindi po advice, ay medyo cash po muna tayo at mga abang-abangan po natin yung mga mangyayari. Lalong-lalo na sa mga banks, no? Baka gumanda yung kanilang margins, I don't know. And yung IPO, mukhang maganda po ito. Virit, pag-aralan po natin. At siguro hanggang dito na lang po and hopefully madire-diretso po natin ang paghahatid sa inyo ng balita in the future. God bless. Bye-bye.